experiencing nightmares o kaya naman ay nakakakita kayo ng tidal wave at iba pang nakaka-stress na eksena sa panaginip nyo lately. Before thinking that it is something paranormal and go to a dream interpreter, you might want to visit your doctor first. Kasi baka ang pagkakaroon mo ng panaginip, sign na pala ng health condition na meron ka. Tonight, let's talk about some health implications daw of having frequent dreams and nightmares. Makakasama natin dyan si Dr. Camille Garcia to share with us her expert opinion on this matter. Hi, Dr. Hi, Doc! I'm back. Welcome back, Doc. Yes. Oh, eto na. Kayo ba, ano-ano ba yung mga nagiging madalas na panaginip na nagkakaroon kayo? Ako siguro, hindi siya paulit-ulit, pero meron ako yung parang may episode. Okay. Pero connected yung first dream ko dun sa following na dream ko. And basically, ang nagtataka lang ako, bakit most of my dreams talaga is parang are connected with negative issues, parang ganon. So, parang most of them talaga, yung parang may negative side, parang ganun po ba talaga yun, Doktora? Or may nafe-feel kang may mali or may malungkot, may mabigat. Yes, actually, every time na nagigising ako from that dream, ang lungkot-lungkot ko, tapos parang iba yung feeling. Okay, meron kasing mga dreams, lalo na yung tinatawag na mga episode types. Yung parang sa isang buong buwan, parang nakumpleto mo isang pelikula, pero ikaw yung tauhan doon. Karaniwan, ito yung nagsasabi na there's a possibility na meron kang mga bagay na hindi natutupad pero gusto mong mangyari. Pangalawa, structured na masyado na yung mga emotions mo, kinocontain mo, ayaw mong i-express. So, ang tendency, parang binabalikan mo yung situation to resolve yung mga issues na meron ka pero hindi mo magawa for reasons na hindi kailangan malaman ng iba kung ano nangyayari sa akin. So, masyadong yung preservation ng sarili. So, ang mangyayari dyan, kung sakasakaling ma-prolong, na patuloy na ganito-ganito yung nangyayari sa mga panaginip, there's a possibility na you'll end up na depressive. Tapos, pagdating sa umaga, yung bang parang pagod ka dahil kasi yung brain activity sumobra. Dahil kasi yun na lang. Tapos magugulat ka kahit na naka-aircon ka, biglang pawis ka. Ganun. Kasi, i-add ko lang, kasi there was a time na paggising ko, tinanong ako ng kapatid ko, bakit daw ako haggard? Sabi ko, hindi daw ba ako nakatulog? Pero ang sarap ng tulog ko, parang paggising ko, normal lang. Pero siguro tama po, Doktora. Kasi remember, di ba meron tayong REM na episode? So baka sa sobrang yung mga anxiety tsaka stress mo, pinapalitan na yung nag-alternate na yung mga episodes dun sa REM sleep mo. Kasi supposedly sa REM sleep mo, talagang deep yun Kaso biglang mape-penetrate ng mga episodes mong ganon. So ang tendency, napapagod talaga yung utak mo. So ano pong dapat niya gawin? Una, it's possible na talagang meron siya, kung gusto niya, mapagod muna siya bago siya matulog. Alam mo yun? Para talagang walang plastado ka na pag nahiga ka. Yeah, and then second, okay lang na mag-dream ka. Pero, mas masarap nga yung sinasabi nila na marami kang na-dream pero hindi mo matandaan. Because it's a normal thing na hindi mo matandaan ang dream. Once na matandaan mo ang dreams mo, especially for people who are depressed or stressed, ang dreams kasi the most na you can count is 4 to 5. But if you're depressed, it's times 2, times 3. And lahat yon vivid, lahat yon natatandaan. Once na natandaan mo yon, ibig sabihin there's a possibility na merong experience na traumatic, meron kang kinatatakutan, merong na mangyari, or yung possibility na talagang nag-undergo ka na ng depression pero pinipigilan at kinokontrol pa rin ng brain. It's not the mind. Kasi the mind is so powerful, tuloy-tuloy yan, kung ano-ano mga naiisip mo, pero yung brain mo pinipilit na control na huwag kang sumabog. Parang ganun. O ikaw naman, Mars Jopay, may mga dreams ka ba na lagi mo natatandaan or? Ako lagi yung mga panaginip ko, minsan tubig, nasa tubig ako, parang malaking tidal wave. Ganun yung napapanaginipan ko. Tapos umiiyak. Ayan yung mga panaginip ko, umiiyak. O kaya... Ikaw yung umiiyak? Hindi nga ibang tao palagi. Ibang tao yung umiiyak. Tapos meron naman doon na talagang inaaway ko naman siya, na parang may mga lumalabas sa bibig ko na ayaw kong sabihin, na akala ko sa totoong buhay, parang nakokondem ako, what, sinabi ko yun, parang ganun. Tapos naaalala ko siya. Okay. Iba-iba. Usually kasi ang water,
implies pagdating sa psych yung something na yung gustong-gusto mong mangyari. Kaya sometimes it comes in a flash na kailangan mangyari na to. So, pag masyadong calm, it's something na talagang gusto mo lang at peace ka. Pero kung tidal wave siya, parang meron kang gustong mangyari sa pamilya mo na hindi mangyari. So pag ang ginagawa mo, 'di ba, yung parang merong sumisigaw na ganon, tapos nagkakaroon ka ng guilt feelings na ayoko, yung parang nandun pa rin yung fear. So it has something to do with yung what is happening with your family or what you want to happen with your family or kung gusto mo magkaroon ng magandang pamilya, meron kang hindi naaayos, kaya talagang ang nangyayari, ganon, parang kailangan ayusin na natin to, parang ganon. Kaya parang punong-puno siya ng emosyon tsaka frustration siguro. Oo, ang mahirap nga kasi sometimes kung masyado ka na pagpapaniwala na ganito yung nangyayari sa mga, although dreams can help, kasi it can really parang help you na maalis yung stress mo. First, it can also be a signal na talagang there's something wrong with me, so I have to consult somebody of what's happening to me. Na nakakalimutan ng iba. Kasi parang sa kanila, ini-ignore nila eh. Kasi kagaya ng, may mga simptomas ng panaginip na, ay, ito na pala, nagiging hypoglycemic, yung bumababa ang blood sugar ko. Kagaya ng pag nagpapawis ka, or kaya pag yung pagod na pagod yung pakiramdam mo habang pagkagising mo. Tapos kung napapansin nyo, alam nyo ba yung tinatawag nating phantom limb syndrome? Yung pag natutulog ka, yung biglang gumanon yung pumitik. Lagi nangyayari sa akin. Inisip namin, pagod lang yun eh. Anong ibig sabihin nun, Doc? Usually, di ba yung may mga involuntary mga muscles yung nagaganon, mga twitches na ganyan. It can parang serve na parang, ay, sobrang sobrang napagod ka, you better relax. Baka kasi yung possibility na in the future, eto yung magkakos ng iyong dementia, ng iyong Parkinson's syndrome, yung mga ganon. Kaya dapat pag napansin nyo na paulit-ulit na siya, medyo kailangan, tama, nag-exercise kayo, gumagawa kayo na mas mahaba dapat ang tulog, na nakakalimutan mo. Na-experience namin, well ako anyway, pag alam kong sobrang pagod, sobrang kulang sa tulog, yan, magkakaroon ako ng phantom limb syndrome na yan. But on other days, parang wala naman. Ako lagi ako nagkakaganon. Ikaw, As in palagi. Kasi pag minamasahe nga, nasisipa ako. Kasi sorry. Delikado pala yan sa ibang tao. Tapos nakakatawa. Ay, nagulat din siya. Ako naman yan. Tapos magigising ka sa nakakahiya kasi wala ka namang control over that, di ba?